tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding pag-atake ng missile mula sa Russia ang muling yumanig sa kabisera ng Ukraine na Kyiv kaninang madaling araw. Kinumpirma ng mga lokal na awtoridad na hindi bababa sa 3 katao ang nasawi sa marahas na pagsabog. Agad na rumisponde ang mga serbisyong pang-emerhensiya sa lugar habang patuloy na inaalam ang kabuuang lawak ng pinsala. Bahagi ito ng mas pinaigting na opensiba ng Moscow laban sa mga sibilyang lugar sa bansa. Dahil sa matinding lakas ng pagsabog, bahagyang gumuho ang isang gusaling residensyal sa gitna ng lungsod kung saan pinaniniwalaang may mga residenteng naipit o nakulong sa ilalim ng mga guho. Kasalukuyang nagsasagawa ng mabilisang operasyon sa paghahanap at pagsagip ang mga bombero at pangkat ng mga tagapagligtas sa pag-asang may mailigtas pang mga buhay. Ayon sa ulat, mabilis na kumalat ang apoy sa ilang bahagi ng nasabing gusali sa Kyiv. Inihayag ni Kyiv Mayor Vitaly Klitschko na personal niyang binabantayan ang sitwasyon sa pinangyarihan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ayon sa kanya, ginagawa ng pamahalaang lungsod ang lahat ng makakaya upang matulungan ang mga apektadong pamilya. Binigyang diin ng alkalde na ang walang habas na pag-atake sa mga residential na lugar ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao at naglalayong maghasik ng takot. Ayon sa mga saksi at mamamahayag sa lungsod, mahigit 100 malalakas na pagsabog ang narinig na yumanig sa buong Kyiv sa kalagitnaan ng gabi habang natutulog ang mga tao. Marami sa mga residente ang nagising sa matinding takot at agad na nagtungo sa mga silungang pambomba upang magtago. Inilarawan ng mga nakasaksi ang pangyayari bilang isa sa pinakamalakas at pinakanakakatakot na serye ng mga pagsabog sa nakalipas na mga buwan. Partikular na napinsala ang una at ikalawang palapag ng isang gusaling residensyal na direktang tinamaan ng bahagi ng missile o ng mismong sandata ng Russia. Nagdulot ito ng malawakang pagkawasak sa estruktura at nagbanta sa katatagan ng buong gusali. Ang mga larawang lumabas mula sa pinangyarihan ay nagpapakita ng makapal na usok, mga durog na semento at mga sirang kagamitan na nakakalat sa kalsada, habang patuloy na naghahanap ang mga bumbero at tagapagligtas. Hindi bababa sa 5 katao ang dinala sa ospital dahil sa matitinding pinsalang natamo mula sa pag-atake, habang patuloy na inaapula ng mga bumbero ang apoy sa ilang kalapit na bodega. Ang mga bodegang naglalaman ng pang-araw-araw na supply ng pagkain ay tuluyang natupok, na nagdulot ng karagdagang pinsala sa lokal na ekonomiya at nagpahirap sa pamamahagi ng mga pangunahing pangangailangan sa buong komunidad. Sa nakalipas na mga buwan, kapansin-pansin ang muling pag-igting ng mga pag-atake ng Russia sa kabisera ng Ukraine matapos ang maikling panahon ng katahimikan. Matapos ang ilang linggo ng relatibong katahimikan, muling naging target ang Kyiv ng mga pag-atake gamit ang mga drone at missile. Ayon sa mga eksperto sa militar, layunin ng Moscow na pahinain ang moral ng mga mamamayan at ubusin ang limitadong yaman ng depensa ng Ukraine. Sa kabila ng mga donasyon mula sa mga bansang kanluranin, nananatiling kulang ang mga sistema ng depensang panghimpapawid ng Ukraine upang maprotektahan ang buong himpapawid ng bansa laban sa mga missile. Ang kakulangang ito ang naglalayong maglagay sa milyon-milyong sibilyan sa patuloy na panganib. Paulit-ulit na nananawagan ng pamahalaan ng Ukraine sa mga kaalyado nito na pabilisin ang pagpapadala ng mga makabagong sistemang panlaban sa missile. Ang mga ballistic missile na ginagamit ng Russia ay lumilipad ng ilang ulit na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog, kaya mahirap harangin ang mga ito gamit ang mga lumang sistema. Ang ganitong uri ng sandata ay nangangailangan ng napakamodernong teknolohiya gaya ng Patriot system upang mapabagsak. Kung walang sapat na proteksyon, ang bawat pag-atake ay may mataas na posibilidad na magdulot ng malawakang pinsala sa mga lungsod. Ang naganap na trahedya sa Kyiv ay muling nagpapakita ng malupit na katotohanan ng digmaang ito na nagpapatuloy na sa loob ng ilang taon ng walang katiyakan kung kailan matatapos. Habang nagpapatuloy ang labanan sa mga pangunahing larangan ng digmaan, hindi pa rin ligtas ang mga sibiliyang naninirahan sa mga lungsod na malayo sa harapan ng labanan. Ang bawat sirena ng babala sa pag-atake mula sa himpapawid ay paalala ng patuloy na banta sa kanilang buhay na maaaring dumating anumang oras. Dahil sa panibagong pag-atake, muling nabaling ang pansin ng pandaigdigang komunidad sa pangangailangan ng Ukraine para sa mas malakas na suportang militar mula sa kanluran. Nagpahayag ng pakikiramay ang ilang leader sa Europa at nangakong susuriin ang posibilidad ng karagdagang tulong pang depensa.
Gayunman, ang proseso ng pagpapadala ng tulong ay madalas na naaantala dahil sa mga usaping burokratiko at mga debate sa iba't ibang bansa. Para sa mga karaniwang mamamayan ng Kiev, ang pamumuhay sa ilalim ng banta ng missile ay naging isang malungkot na normalidad na kailangan nilang harapin araw-araw. Ang mga klase sa paaralan, trabaho sa mga tanggapan, at operasyon ng mga negosyo ay madalas na naaantala dahil sa mga babala ng pag-atake mula sa himpapawid. Hindi matatawaran ang psikolohikal na epekto nito sa mga bata at matatanda, habang ang bawat gabi ay puno ng pangamba kung makikita pa ba nila ang pagsikat ng araw. Ayon sa mga analista, ang pag-atake sa Kiev ay may malalim na simbolikong kahalagahan para sa pamahalaan ng Russia sa gitna ng nagpapatuloy na hidwaan. Bilang sentro ng pamahalaan at kultura ng Ukraine, ang pagpapakitang kayang tamaan ng Russia ang kabisera ay naglalayong magpadala ng mensahe ng kapangyarihan. Ngunit sa halip na sumuko, tila lalo lamang pinatatatag ng bawat pag-atake ang pagkakaisa ng mga Ukrainyano. Ang mga tagapagligtas at pumbero ay nagtatrabaho sa ilalim ng matinding panganib, lalo na dahil sa tinatawag na magkakasunod na pag-atake, kung saan muling binobomba ang isang lugar matapos dumating ang mga tagapagligtas. Sa kabila ng panganib na ito, buong tapang na pumapasok ang mga pangkat ng tagapagligtas sa mga gumuhong gusali upang maghanap ng mga nakaligtas. Ipinakikita nito ang kanilang pambihirang kabayanihan at dedikasyon sa tungkuling iligtas ang kanilang mga kapwa mamamayan. Dito sa Pilipinas, patuloy na binabantayan ng Department of Foreign Affairs ang kaligtasan ng mga Pilipinong nananatili sa Ukraine sa gitna ng kaguluhan. Bagamat karamihan sa kanila ay lumikas na sa simula pa lamang ng digmaan, may ilan pa ring nagpasyang manatili roon dahil sa kanilang pamilya o trabaho. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Napapansin ng mga eksperto sa depensa na ang sabay-sabay na paggamit ng Russia ng iba't ibang uri ng missile at drone ay isang taktikang naglalayong lituhin at lunurin sa dami ng mga target ang depensang panghimpapawid ng Ukraina. Ang ganitong koordinadong pag-atake ay nangangailangan ng mabilis na pagpapasiya at mataas na antas ng kahandaan mula sa mga tagapagtanggol ng himpapawid upang maiwasan ng malaking pinsala sa mahalagang infrastruktura at mga komunidad ng sibilyan. Sa kanyang gabi-gabing talumpati, muling binigyang diin ni Pangulong Volodymyr Zelensky na ang bawat pagkaantala sa pagpapadala ng mga sandata ay nangangahulugan ng pagkawala ng buhay. Nanawagan siya sa mga kasosyong bansa na huwag masanay sa mga balita tungkol sa digmaan at alalahaning ang seguridad ng Ukraine ay direktang nakaaapekto rin sa katatagan ng buong Europa at ng iba pang demokratikong bansa sa mundo. Bukod sa pagkawala ng buhay, ang pinsala sa mga bodega at infrastruktura ay lalo pang nagpapalala sa krisis pang-ekonomiya na kinakaharap ng Ukraine. Ang pagkawasak ng mga pasilidad na imbakan ay nagdudulot ng pagkaantala sa daloy ng mga supply ng pagkain at gamot para sa mga mamamayan. Ang muling pagtatayo ng mga nasirang estruktura ay mangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar na tulong mula sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng patuloy na mga pag-atake, ipinakikita ng mga mamamayan ng Kiev ang kahangahangang katatagan ng loob at pag-asa sa gitna ng napakahirap na sitwasyon. Ilang oras lamang matapos ang pagsabog, marami sa kanila ang nagboluntaryong maglinis ng mga nagkalat na guho at tumulong sa kanilang mga kapitbahay. Nananatiling buhay ang diwa ng pagtutulungan sa gitna ng digmaan na nagpapatunay na hindi kayang durugin ng karahasan ang kanilang katatagan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon at paglilinis sa pinangyarihan ng trahedya, nananatiling alerto ang buong Kiev sa posibilidad ng mga susunod pang pag-atake ng Russia. Patuloy na nananawagan ang pandaigdigang komunidad para sa kapayapaan, ngunit sa kasalukuyan ay tila malayo pa ang pagkakaroon ng matatag na solusyon sa hidwaang ito. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na kaganapan para sa inyong kaalaman at kaligtasan. Isang malaking balita ang yumanig sa gitnang silangan ngayong araw. Inihayag ng grupong Hamas na handa silang isuko ang kanilang mga armas at magdisarma kung ganap na ititigil ng Israel ang mga pag-atake nito at tuluyang aalis sa Gaza Strip. Ang anunsyong ito ay nagbibigay ng bagong pag-asa para sa kapayapaan, bagaman marami pa ring malalaking hadlang ang kailangang malampasan bago ito tuluyang maisakatuparan ng magkabilang panig. Ang deklarasyong ito ay bahagi ng kasunduang inihayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na naglalayong tapusin ang madugong labanan. Layo ng planong ito na wakasan ang digmaan sa rehiyon sa pamamagitan ng mga konkretong hakbang mula sa magkabilang panig,
Gayunpaman, ang pagpapatupad ng mga tuntunin ay nahaharap sa matinding pagsubok dahil sa malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang puwersang matagal nang naglalaban. Ngunit may malaking kondisyon ang Hamas sa usaping ito. Ayon sa grupo, ang tuluyang pag-alis ng kanilang mabibigat na sandata ay nakasalalay sa pagtatatag ng isang malayang estado ng Palestina sa hinaharap. Ito ay isang bagay na mariing tinatanggihan ng kasalukuyang pamahalaan ng Israel. Dahil dito, ang potensyal na solusyon ay tila bumabangga agad sa isang pader ng matinding hindi pagkakasundo sa politika sa rehiyon. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag ang pamahalaan ng Israel hinggil sa bagong kasunduang ito na pinamagitan ng Estados Unidos. Ang plano ay bahagi ng mas malawak na kasunduan sa tigil putukan na binuo noong nakaraang Oktubre. Sa ilalim ng kasunduang iyon, dapat isuko ng Hamas ang kapangyarihan sa isang independenteng administrasyong Palestinian kapalit ng pag-atras ng mga tropang Israeli mula sa teritoryo. Kasama rin sa orihinal na plano ang pagpapadala ng isang pandaigdigang puwersang tagapagpanatag upang mapanatili ang kaayusan sa buong Gaza. Ngunit naantala ang usapan dahil iginigiit ng Israel na dapat munang magdisarma ang Hamas bago sila tuluyang umalis. Sa kabilang banda, inaakusahan naman ng Hamas ang Israel ng paglabag sa kasunduan dahil sa patuloy na pagsasagawa ng mga pag-atake mula sa himpapawid at mga operasyong militar doon. Dahil sa mga isyong ito, napakababa ng inaasahan ng mga eksperto na magkakaroon ng mabilis na pag-unlad sa kasunduan. Ang pagdidisarma sa Hamas sa isang radikal na pagbabago para sa grupo dahil nakasaad sa kanilang saligang dokumento ang armadong paglaban sa Israel. Para sa kanila, ang kanilang mga rocket, misilang panlaban sa tangke, at mga pampasabog ang mismong pundasyon at pagkakakilanlan ng kanilang kilusan na mahirap isuko. Samantala, hindi rin madali para sa Israel na umatras sa ngayon dahil sa sarili nitong sitwasyong pampolitika. Malabong magbawas ito ng puwersang militar o magbigay ng mga konsesyon bago ang gaganaping halalan sa Oktubre. Nahaharap si Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa isang matinding laban sa halalan kung saan binabatiko siya ng kanyang mga kalaban dahil sa kabigo ang mapigilan ng pag-atake noong Oktubre 7. Ayon kay Neil Quilliam, isang eksperto sa gitnang silangan mula sa Chatham House sa London, ang pananahimik ni Netanyahu ay nagpapakita ng bigat ng kanyang desisyon. Kung tatanggapin niya ang kasunduan, maaari itong maging mitsa ng kanyang pagkatalo sa halalan dahil maraming miyembro ng kanyang gabinete at mga lider ng oposisyon ang mariing nagpapayo na huwag ituloy ang kasunduang ito sa gitna ng tensyon. Kung sakaling matuloy, ang kasunduan ay ipatutupad sa pamamagitan ng mga maingat na binalangkas na yugto upang maiwasan ang kaguluhan. Ayon kay Trump, habang nakukumpleto ang pagdidisarma sa Hamas, unti-unti namang aalis ang mga puwersa ng Israel. Pagkatapos nito, ang pandaigdigang puwersang tagapagpanatag ay makikipagtulungan sa isang bagong puwersa ng pulisya ng Palestina upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan. Batay sa kopya ng kasunduan na nakuha at napatunayan ng Associated Press, ang lahat ng sandata ng pulisya ng Hamas ay ililipat sa isang komiteng teknokratiko na sinusuportahan ng Estados Unidos, ang National Committee for the Administration of Gaza. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung kailan ito mangyayari dahil ang bawat hakbang ay nakadepende sa tagumpay ng mga naunang kondisyon at diplomatikong pag-uusap. Ang proseso ng pagsira at pagtatabi ng mga mabibigat na sandata, mga paggawaan ng kagamitang militar at mga tunel sa ilalim ng lupa ay magsisimula lamang pagdating ng Komiteng Palestinian at ng mga dayuhang tropa. Ang buong prosesong ito ay direktang nakatali sa bawat yugto ng pag-atras ng militar ng Israel na nagpapakita ng napakakomplikadong ugnayan ng mga hakbang na kailangang gawin ng magkabilang panig upang maging matagumpay. Sa kasalukuyan, kontrolado ng Israel ang halos 60% ng Gaza, kabilang ang mga lugar na halos tuluyan ng nawasak at wala nang naninirahan dahil sa tindi ng pambobomba. Ang natitirang bahagi ng teritoryo ay pinagsisiksikan ng mahigit 2 milyong Palestinian na ngayon ay dumaranas ng matinding hirap sa pamumuhay sa gitna ng mga guho, kawalan ng kuryente at kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. Karamihan sa mga residenteng ito ay naninirahan sa masisikip at maruruming kampo ng mga tolda na walang sapat na supply ng malinis na tubig at pagkain. Ang makataong krisis na ito ang nagiging pangunahing dahilan kung bakit nagmamadali ang pandaigdigang komunidad na makahanap ng diplomatikong solusyon, bagaman ang mga pinunong pampolitika at militar sa magkabilang panig ay nananatiling matigas sa kanilang mga posisyon. Sa isang opisyal na pahayag mula sa isang kinatawan ng Israel na nagnanais manatiling hindi nagpapakilala,
Binigyang diin na walang magaganap na pag-atras ng kanilang militar hanggat hindi ganap na nadidisarmahan ang Hamas at nadedemilitarisa ang buong Gaza Strip. Ipinapakita lamang nito na ang Israel ay hindi basta-basta magtitiwala sa mga pangako ng kapayapaan nang walang pisikal at konkretong patunay sa lupa. Bagamat kasama ang Israel sa mga negosasyon, hindi ito direktang lumagda sa kasunduang kasalukuyang pinag-uusapan. Ang dokumento ay sa pagitan ng Hamas at ng ilang bansang nagsisilbing mga tagapamagitan at tagagarantiya ng tigil putukan. Kabilang sa mga bansang ito ang Estados Unidos, Turkey, Egypt at Qatar na patuloy na gumagawa ng paraan upang mapag-isa ang magkakasalungat na interes ng dalawang panig sa rehiyon. Noong Huwebes, nagbigay ng napakapositibong pagtatasa ang mga opisyal ng Estados Unidos at ng bagong tatag na Board of Peace na binuo ni Trump upang pangasiwaan ang tigil putukan. Ayon sa kanila, bagamat may mga hamon, ang pagsuko ng armas ng mga pulis sa Gaza ay isang magandang simula upang maibalik ang tiwala at mapatunayan ang katapatan ng lokal na pamahalaan para sa pangmatagalang kapayapaan. Gayunpaman, nilinaw ng mga opisyal na ang pagsuko ng mga armas ng pulisya ay hindi pa kasama ang karamihan sa mga militanteng Hamas at ang kanilang mabibigat na sandata. Ang pagsira sa mga tunel at pagdidisarma sa mga militanteng grupo ay maaaring tumagal ng mula 200 hanggang 350 araw, isang mahabang panahong puno ng kawalan ng katiyakan at panganib ng muling pagsiklab ng labanan. Ayon naman sa isang opisyal ng Hamas, sumang-ayon silang kolektahin at iimbak ang mga sandata sa loob ng Gaza sa ilalim ng pangangasiwa ng Komiteng Palestinian. Tiniyak nilang ang mga sandatang ito ay hindi ibibigay sa Israel o sa anumang bansa. Ang hakbang na ito ay gagawin ng dahan-dahan at kasabay ng pag-atras ng mga sundalong Israeli mula sa mga nasabing teritoryo upang matiyak ang kanilang seguridad. Samantala, isang miyembro ng Komiteng Teknokratiko ng Palestina ang nagpahayag ng pagkabahala na baka harangan ng Israel ang kanilang pagpasok sa Gaza upang simulan ang rehabilitasyon. Sinabi niya na malamang na hindi sila makakapasok sa teritoryo sa loob ng susunod na 2 buwan. Bagaman ikinalulugod nila ang pag-unlad ng usapan, batid nilang napakalaki ng trabahong kailangan upang muling maitayo ang komunidad. Ang digmaang ito na nagsimula noong Oktubre 7, 2023 ay nag-iwan na ng mahigit 73,000 patay na Palestinian at mahigit 1,200 nasawi sa Israel. Habang nagpapatuloy ang diplomatikong pakikipagbuno ng mga bansa, ang buong mundo ay naghihintay kung ang kasunduang ito ay tunay na magdadala ng kapayapaan o mananatili lamang na isang magandang pangarap sa papel.